Back-to-back ang birada ni Pangulong Duterte kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Moro-moro lang di mano ang isinampang kaso ng Ombudsman laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino kaugnay ng Mama Sapano encounter. Maanghang na salita rin ang ibinato ng Pangulo laban sa Ombudsman kasunod ng interview nito sa isang network sa Japan. Pero ang Ombudsman, pinanindigan ang kanyang mga pahayag. Live mula sa Malacanang, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, bago yan, bago tayo pumasok ay nakausap natin sa telepono itong si Senador Tito Soto sa pamamagitan ng text at sinabi niya na ongoing pa rin yung pulong nitong si Pangulong Duterte sa ilan nating mga mambabatas mula sa Kongreso, sa Kamara at saka sa Senado. At sinabi nitong si Senador Tito Soto na hiningi ng Pangulo ang 60-day na extension ng kanyang martial law. Ayon naman sa tagapagsalita ng Pangulo na si Presidential Spokesperson Ernesto Abella ay maglalabas sila ng statement. Samantala, hindi na nga nakapagtimpi itong si Pangulong Duterte kay Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa umanong sinabi nito na pambubuyo umano ng Pangulo para pumatay ang mga tao. Ang sinabi rin ng Pangulo na malilinaw ang isinampang kaso ng Ombudsman laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Nagtitimbi lamang daw ang Pangulo kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa oath-taking ng mga presidential appointees kanina, binira ni Pangulong Duterte si Ombudsman Morales kasunod ng mga pahayag nito sa panayam ng isang broadcasting organization sa Japan. Ombudsman Morales, find me a law which says I cannot threaten criminals with death. Find me a law which would bar me from saying I will destroy you if you destroy my country. Because if you can do that, I will step down. Kung dati raw tinitiis lamang ng Pangulo ang mga batikos tungkol sa drug war, hindi na raw ngayon. I expect them to criticize me again. But I will not take it sitting down. Noon, sinisikmura ako kasi presidente nga, you behave. So, taguin mo yung pagkatao mo talaga. But if you do that, you bring the worst in me. Bring out the worst in me, actually. Baski sino, si Obama, kayo pa. Ayusin mo yung ombudsman mo, kala mo, santo kayo dyan. Do not play God and shut up. Rindahan mo yung bunganga mo. Sa kabilang banda, pinanindigan naman daw ng Ombudsman ang kanyang mga pahayag. Wala naman daw siyang sinabi tungkol sa anumang batas laban sa pagbabanta sa mga kriminal. Natatawa na lamang daw siya sa mga reaksyon sa mga bagay na hindi naman daw niya sinabi. Hindi lamang si Ombudsman Conchita Carpio Morales ang nakatikim kay Pangulong Duterte. Noong isang taon, nagbanta si Pangulong Duterte kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na magpapatupad siya ng martial law kung makikialam ang punong maestrado sa plano niya na pangalanan ang mga huwes o judge na sangkot umano sa droga. Pero hindi pa pala tapos ang Pangulo kay Morales. Sa ambush interview pagkatapos isumite ng Bangsamoro Transition Commission ng Bangsamoro Basic Law kay Pangulo, binutasan ng Pangulo ang kasong isinampa ng Ombudsman laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino kaugnay ng Mama Sapano encounter. Nitong Biyernes, inilabas ng Ombudsman ang resolusyon kaugnay ng pagsasampa ng kasong usurpation of authority at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sabi ng Ombudsman, malinaw na alam ni Aquino na suspendido si dating PNP Chief Alan Purisima pero hinayaan pa rin daw niya itong sumama sa pagpaplano ng Oplan Exodus sa Mama Sapano. Pero mali raw ito, sabi ng Pangulo. Bugok man yung rekomendasyon na yun. So pagka buying usurpation, all of these powers are vested in the President. So sir, you think that the charges... And the charges are there to ensure its failure. So sir, ibig sabihin mukhang kulang yung charges kay President kay... Hindi kulang. Wala, mali lahat. Wala raw patutunguhan ng kaso laban kay Aquino. Yung charge kay Aquino will fail. Yung usurpation, lahat ng powers doon and all of the offices there participating are merged into one person, and that is the President. So sir, ibig sabihin niyo po parang moro-moro lang yung charges? Alangan. Pabakwite talaga. Ako ang defense niya. So, what's wrong? Usurpation? Lahat ng powers ng lahat ng cabinet ko, pwede kong angkunin akin.
Samantala, tiniyak ng Pangulo sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na sa ilalim ng Duterte administration ay magkakaroon ng Bangsamoro Country. Sinertify as urgent ng Pangulo ang BBL. Jessica, sabi ng MILF ay mas inclusive daw itong bagong BBL. Isinama na rito yung inputs ng MNLF dahil, or Moro National Liberation Front, dahil may mga miyembro sa BTC, Bangsamoro Transition Commission, na galing sa MNLF. Jessica. First things first, Joseph, itong meeting ngayong gabi with the senators and congressmen, ito na yung pag-uusapan nila, yung martial law, no? Yung extension ng martial law. Gayong sa Saturday pa dapat yung session. So, lumalabas, kasi ngayong gabi na pinag-uusapan, yung sa Sabado ay formality na lang ba yun, Joseph? Ngayon na yung meet nung recommendation kung ano ang gagawin sa martial law, kung extend ito o hindi. Tama ba? Okay, just before I answer your question, katatanggap lang ng text na galing dito kay Senator Tito Soto na nasa loob pa rin ng Palasyo to meeting with the President. Ang scope noong hinihingi na 60-day na extension ng Pangulo ay Mindanao pa rin. So to answer your question, yung pagkukonvene, it's actually Congress calling among its members to convene in a special session. That is a requirement under our Constitution. Ito yung dati pinagtatalunan, yung unang beses na nagkaroon ng petitions in the Supreme Court na sinasabi dapat nag-meet na nung una pa yung Senado at Kamara para pag-usapan kung may basehan ba or factual basis yung martial law. So to repeat, yung pinapatawag na special session ng Kongreso amongst themselves, yung Senate and House, ay requirement yan under the Constitution because President Duterte in a meeting tonight has requested to extend martial law by 60 days, covering still Mindanao, Jessica. So, but again, going back to my question, parang yung mangyayari sa Sabado, formality na lang yun. Kasi mukhang ngayong gabi na talaga na pag-usapan what to do with the martial law declaration. At ang gusto ng Malacanang ni Pangulong Duterte, i-extend pa ito for 60 days, no? Pareho, same period as the first declaration. So, parang mutan academic na ito, Joseph, ito na yon. O yung Sabado, formality na lang yon. Well, you have to get inputs din naman from those who may not be agreeable, who does not want to extend martial law. So, I guess it's a foregone conclusion if you can say that because yung leadership naman ng Senate at saka sa House ay pabor kay Pangulong Duterte, no? But of course, as far as the procedure goes, constitutional processes go, kailangan pa rin naman marinig yung mga posibleng ayaw doon sa extension ng martial law, Jessica. So, that will be heard during the special session on Saturday, Jessica. Okay. Punta naman tayo dito kay Ombudsman Carpio Morales, no? Tama ba yung intindi ko based on yung himig ng pananalita ng Pangulo during your ambush interview? Ang sinasabi ni President Duterte, mukhang moro-moro lang itong o silly yung charges na final ng Ombudsman laban kay former President Noynoy Aquino such that it's bound to fail. Parang naglagay lang ng charges na flawed to begin with. Kasi pag sinabi mong usurpation of authority, the former president or any sitting president for that matter could not be charged with that dahil presidente siya. Yun ang sinasabi ba ni President Duterte ngayon, Joseph, na parang nag-isip lang ng kung anong charges, it bound to fail, yung tipong hindi magpo-prosper. Ang sinabi ni Pangulo, kung defense siya, kung ibig sabihin, kung naabogado siya nitong si dating Pangulong Aquino, ay acquitted ang mangyayari dyan. Kasi parang anong sinasabi mong usurpation of authority, presidente siya. He can do whatever he wants at that time. No? Even yung pagtawag or paghingi niya ng, kumbaga sinasabi, input from a suspended PNP chief, that's within his prerogative as president. Ngayon, ang sinasabi ni Presidente is parang they're setting up for this case to fail. Ibig sabihin, walang intention para to run after
former President Aquino as far as yung involvement niya dun sa Mama Sapon encounter is concerned. What will happen, Jessica, if halimbawa na ma-acquit itong si former President Aquino doon sa Mama Sapon encounter based on these charges by the Ombudsman? He cannot be charged again. Remember that si Ombudsman Morales will retire in 2018. So magkakaroon na ng bagong ombudsman by next year, and he or she will sit 18, 19, 20, 21, mga 4 years pa na uupo bilang ombudsman. So parang some sectors are saying na baka this is just a way to save former President Aquino, but we still have to hear the side of Ombudsman Morales as far as the intentions of filing a case against the former president is concerned, Jessica, to be fair. May binanggit ba si President Duterte kung ano magiging recourse ng Malacanang given what he is saying now na mukhang nag-isip lang ng charges na bound to fail against the former president? Did he go that far, Joseph, kung anong gagawin ng Malacanang given this situation? Walang nabanggit ang Pangulo dyan. And we even asked him kung halimbawa ng tingin niya ay mahina or moro-moro itong reklamo na isa ng kaso na isinampa ng Ombudsman laban sa dating Pangulo, ano ba dapat yung ifinal na kaso, or should he have been filed cases to begin with? Ang sinasabi ni Presidente, wala. Kasi hindi naman parang sabi niya, fate yung nangyari dyan sa Mama Sapon. Parang how could he have known na magiging ganon yung kahihinatnan ng Mama Sapon? So, at least during that the mission review, the President, I don't think we can say at this point that he's absolving the former president, Jessica. I think we should mention lang na merong relation si Pangulong Duterte and Ombudsman Carpio Morales, although by affinity ito, kasi yung anak ni Pangulong Duterte na si Sara is married to Carpio, who is the nephew of Ombudsman Morales. Yung kapatid ni Ombudsman Morales ay balae ni Pangulong Duterte. Tama ba, Joseph? That's right, Jessica. Yan yung sinabi ni Pangulong Duterte na parang nagtitimpi ako kasi sana hindi ko nasasabihin kasi balae kita. Kasi yung kapatid nitong si Ombudsman Morales, si Ginoong Lucas Carpio Jr. ay kapatid nga niya at tatay ito ng asawa nitong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. So, but that's what the President thinks. As a matter of context, sinasabi lang naman ni Presidente yan, hindi dahil porke galit lang siya ng personal dito kay Ombudsman Morales, but this is in the context of yung drug war niya. Nasabi niya na parang ang hirap-hirap na nga ng kinakaharap kong problema sa droga, tapos pinapakailaman pa tila siya ng Ombudsman, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.